Good day mga kabakal. Belated Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. So, meron po ako ngayong ano rito. So, meron po akong nahiram na Glock, no? Glock 17 Gen 4, no? Gen 4. So, itong Glock na to, so bihira ako makahawak na ito. Actually, itong nahiram lang natin is military issue, no? So, ito yung military issue ng AFP, no, na Glock 17 Gen 4. Okay, so 9mm siya. So clear muna natin, check muna natin kung clear. Okay, ito hindi ko kabisado ito actually mga kabakal, no. Hindi ko rin alam kung paano to baklasin. So ang gagawin ko lang dito is i-measure natin yung ano niya, yung trigger pull niya. Kasi pag pumuputok ako nito, talaga sa totoo lang mga kabakal, tawag rito. Sa totoo lang mga kabakal, pag pumuputok ako ng Glock, nasisirang-sira ako, no? So, bakit nasisira ako? Dahil unang-una hindi ko kabisado yung trigger pull niya, no? So, yung trigger pull nito, compare dun sa 1911 na ginagamit ko is malayong-malayo yung pagkakaiba. Dahil yung sa akin, less yung yung trigger pull niya. So, nasa 2 pounds lang yung yung trigger pull nung sa akin, pero itong sa mga Glock, lalo na yung sa mga stock, no, stock trigger pull is malayo. So hirap akong tawag ito, itama ito. Nahirapan akong itama o iputok, no, nahirapan akong iputok ito at itama sa target. Okay, so dahil dun sa yung sa yung slack niya and then yung sa tigas ng trigger niya. So ayan, makikita niyo mga kabakal, may slack siya, no, manghaba nung slack and yet matigas, no, matigas yung slack niya, no, matigas compare dun sa slack ng 19 or 2011 na pistol is magaang lang, although may slack siya, pero compare dito is talagang napakatigas nito, no. So kailangan dito malakas yung trigger trigger finger nyo. Okay. Yung unang gawin natin is sukatin natin yung trigger pull niya kung gaano kabigat, no. So meron akong tester dito. So sukatin natin. Pagsukat, alalayan natin dahil nga ang safety nito is naandito. Yan, nakikita niyo yan. Ito yung safety niya, no. So pagka hindi natin maitapat itong panukat natin, hindi natin makukuha yung desired na pounds niya. So iset natin ng 00. So alalayan lang natin na hindi siya dudulas at ma-activate niya yung safety sa trigger. Okay, kaya hilain natin, tapat natin dun sa safety. Ayan. Oy, grabe, 5.5 mga kabakal, 5.5 yung reading. Nakita niyo ba, 5.5. So dito, dahil masyado na maliit yung numero, ang trigger pull niya is nasa 5.5, no. Yung trigger pull niya, yung stock nitong Glock na to is 5.5, no. Halos hindi rin nagkakalayo sa mga kabakal, halos hindi rin siya nagkakalayo doon sa stock na ng 1911 na stock, no. So yung sa stock na 1911 pagka out of the box, so galing ng bagong purchase nyo, na andun din nasa 5 lang, no. Ang difference lang nito sa Glock is talagang mahaba yung slack, no. Ang haba-haba nung slack. Kung anuhin niya mga kabakal, kikita niya yung slack yan. Ito yung slack niya. Yan. So, and then, yan yung slack, and then ito, yan yung tinatawag nating wall. Yan, yung dun sa part na parang matigas na siya, no. So itong wall na to, ito na yung yung pagitan ng slack and then yung pagpalo na ng trigger. Okay? So press pa natin ng konti. Ayun, nakita nyo. So na siya, nag-engage na siya, no. Ulitin natin. So slack. Yan yung slack, ang haba ng slack, 'di ba? So almost 1 cm yung slack niya, no. Haba yung slack and then ito na yung wall, yan, yung matigas na part na yan, and then diyan na mag-engage yung trigger niya, yung hammer niya, yon, dun sa wall na yon. Okay, so ako
minsan ako nakahawak ng Glock mga kabakal, no. So ang ginagawa ko rito, no, based on my own experience lang to, no. So hindi naman talaga ako mahawak masyado ng Glock. So dati nung nakahawak ako ng Glock, no, nung pinanglaro ko rin ito, ang ginagawa ko rito mga kabakal, pagka once na fired na siya, ito pumutok na, yung iba kasi binabalik pa nila doon sa top yung trigger and then another squeeze ulit, no. Nung ginamit ko to, nung gumamit ako ng Glock mga kabakal, ang ginagawa ko lang diyan is pagka putok ko ng ganito, tick, di pumutok na siya, and then nag-reset, hindi ko na binabalik doon sa ano, yan, hanggang dyan na lang. Naririnig nyo yung click niya, no. So and then kalabit ulit. Yan. Pag ano, hindi ko na binabalik fully, yan, dyan lang. So hanggang dun lang, binabalik ko lang siya dun sa wall, no, yung tinatawag kong wall kanina. So para mas mabilis yung ano ko, yung second shot ko, and then so para mas mabilis yung pag-acquire ko ng second shot, no, hindi na ako manggagaling dun sa mahabang slack, no. Ang ginagawa ko dyan lang sa wall, tick, okay, nag-fire na siya, and then konting balik lang, then fire ulit. So nakuha niya yung mga kabakal. So yun yung sa Glock, no, yun yung sa akin, no, yun yung ginagawa ko sa mga Glock. So para dun sa mga ano rin, sa mga Glock owner din, so kung parehas din ba tayo sir ng ginagawa pagka once na pumuputok tayo ng Glock, okay? So hindi na binabalik. So kasi nga para ma-eliminate natin, ako ginagawa ko yung mga kabakal para mabawasan na yung stress doon sa yung parang, kasi kung mahaba pa tong yung slack, no, matigas pa yan, antigas, may tigas din yung slack niya, no, compare doon sa 1911 or 2011, hindi ganto katigas, no. So nga para ma-lessen yung yung stress or yung friction doon sa trigger finger natin, no, hindi ko na binabalik, no, hindi ko na finu-full yung meron kasi ako nakikita mga kabakal na pagka once na pumutok, no, pag putok na ganyan, bang, so full reset, no, andun yung slack, so and then kalabit sila ulit, no. So ang haba, no, nung travel nung paghila natin ng trigger, no, not like sa ginagawa ko dati na pagka andyan na yung wall, okay, andyan na yung wall, pag putok, bang, kalabit lang. So tatansyahin nyo lang mga kabakal, no, kung saan yung wall, tatansyahin nyo saan yung wall, so dun nyo lang ibabalik yung trigger, no, hindi nyo na ifufuli na hanggang dito sa dulong-dulo. So kung ito yung wall, no, so kung ayan yung wall, hanggang dyan lang, pag pumutok, bang, hanggang dito lang yung daliri nyo, hintayin nyo lang mag-reset, saluhin nyo na siya dyan, and then kalabit ulit, okay. So ulitin ko, pumutok, hanggang dito lang yung trigger finger natin, okay, saluhin nyo na siya dyan, hindi nyo na siya ifufuli, hanggang dito lang siya, okay. Pag salo nyo ng trigger, dahil nag-reset na yung trigger mechanism niya, and then that's the time na squeeze na lang ng trigger, squeeze na lang, wala nang slack, no. So may eliminate nyo yung pag ng slack, okay. So para dun sa mga para dun sa mga Glock users, parehas ba tayo sir ng diskarte sa paggamit ng Glock, no? So okay, so yun lang mga kabakal, no. So ang ginawa natin dito sa Glock na to, hindi ko na babaklasin dahil hindi ko alam kung paano talaga binabaklas itong Glock. Baka pag binaklas natin hindi ko na maibalik, no? Magalit pa sa akin yung pinaghiraman natin. Okay, so ginawa natin, tinest natin yung yung trigger pull niya kung gaano kabigat. So nag-measure siya ng 5.5, no. And then yun nga yung paano yung the way ko siya ginagamit, kung paano ko siya pinuputok, no, para ma-eliminate yung pag ng slack, no. So hindi ko na binabalik ng full yung trigger, no, hanggang dito na lang, yan, hanggang dito. Yan. Yung iba kasi, yan, kumbaga kung ito yung trigger finger natin, okay, pagkasa, ayan, fully reset yung yung trigger niya. So fully reset yung trigger niya. So and then kalabit na naman tayo, dadaan na naman tayo sa napakahabang
slack, and then wall, and then engage na. Okay? Okay? And so yun nga, ang ginagawa ko pag pumitik, so dito ko lang siya aabangan, sasaluhin ko na ng trigger finger ko yung trigger, yung trigger. So wala nang slack, no. So na-eliminate natin yung, nabawasan na tayo ng pag-squeeze ng slack, no. So dito lang wall na agad, no. So abangan niyo ulit din sa wall. Ayan, wall ulit. Okay? Okay, wall. So mas mabilis natin siyang maipuputok, no. So mga kabakal, yun yung ginagawa ko, no, para mas madali natin maiputok. Dahil nga kung yung unang gamit ko nito mga kabakal, yung unang gamit ko ng Glock, no, yung pag-squeeze ko pa lang sa slack, no, nagagalaw na yung napapansin ko while pine-press ko yung trigger, no, sa slack niya, sa tigas ng slack niya, gumagalaw yung yung mga sight ko, no. So na disalign yung sight ko, no. So ang ginawa ko para ma-eliminate ng konti yung pag disalignment ng sights ko, ginagawa ko, hindi ko na ibinabalik, no. So pagputok nga niya, bang, konting balik lang. Okay, walang slack na yan, na nyo yung click, so dun lang, no. Okay, boom, boom, boom. Okay, so mas mabilis, hindi kagaya ng pag slack, boom, slack, boom, slack, bang. Okay, yung sa akin, yung sa sarili kong experience, so sa paggamit ng Glock, ang ginagawa ko, hindi ko na masyadong binabalik yung trigger niya. Puro hanggang wall na lang ako. Okay, so example na to, ganito. Okay, boom, slack, so wala na, click, narinig yung click, and then kalabit na agad. Okay, click. Okay, kita nyo, mas mabilis siya, diba? Dahil doon na lang tayo naglalaro sa wall niya, wall and engage nung firing mechanism niya. Okay, so mga kabakal, dito na po ulit magtatapos itong aking video about sa Glock 17 Gen 4. So susunod po ulit na video. Good day, God bless, and mabuhay po tayo lahat.